Hi guys, good morning. So today dito pa kami ngayon sa work. After this milking, pupunta kami mamaya sa Abbotsford para magpadala. Yun ang kagandahan dito sa BC, kahit na sikat yung araw, nag-i-snow. Unlike doon sa ibang province na talagang hindi na halos sinisikatan ng araw, mahina pa yan guys kung compare doon sa ibang province. Kahit na malakas ang snow, nakakapagtrabaho pa rin kami ng maayos kasi nasa loob naman kami ng farm at may heater doon sa loob. So kahit ganyan kakapal yung snow dito, kung nakita nyo, hanggang doon sa kabilang farm namin, doon sa kabila, at yung pinakang mga road na dadaanan namin dito. Pero kaganda, may kumakayod naman ng snow doon, kaya mamaya makakadaan pa din naman kami. Kasi may heater yung apat na kanto nung work namin, kaya kahit pa paano, hindi kami masyado giniginaw, unlike doon sa previous work ko, na talagang as in napakalamig, sa labas kayo nagtatrabaho. So mamaya, balikan ko na lang kayo guys, sama namin kayo doon sa pupunta namin. So kaka-out lang namin, kakain lang kami sa bahay and then pupunta kami ng Pan Asia. Grabe na yung kapal ng snow dito sa paligid ng bahay namin. As you can see, yung mga sasakyan namin hindi na kayang paandarin yan. And then nakakaawa naman tong aso, pagala-gala lang. So, sa amin, pabala lang muna kami kasi ba? Good yun Oo nga pala, hindi nga pala ako nagsapatos. Nagsapatos ako. Mahirap magtsinelas, papasukin ako ng lamig. Tsinelas na ako. Oh, di ba Mexico? Di ba Mexico cabrón eh? Say hi to my vlog. Yes, we are Mexico. Mexico. This is Pedro, my co-workers, and this is Carolina. Viva Mexico. Ang kapal kasi guys ng snow, hindi kami makalabas ni Bay. Kaya kami ay susubukang makalabas dito. Napakakapal. Ay, may dumaan na pala Bay, oh. Puno na yung snow yung buong farm. Buti na lang may nagkayo doon sa highway kaya kahit pa paano makakadaan yung sasakyan. Hindi pa siya ganun kakapal na snow, hindi kagaya nung last year na talagang grabe yung kapal. Kukunti pa lang yan. Unlike doon sa Alberta na talagang grabe na yung kapal. Nung last month pa nag-i-snow na, wala nang tigil. Buti nga, manipis pa no Bay? Tsaka ginayod agad. Tama ko ngayon si Bay gamit yung kanyang bagong Rambo. Buti yung snow dito, snow lang na isang araw, mamaya wala na ulit. O kaya manipis lang. Yung nakaraan talagang malakas. Yung iba kasing ayaw na rin nila lumabas kapag nag-i-snow. May mga homeless dun sa ilalim ng puno. Yung mga tent nila. Basang-basa na. Ligo na sa snow. O tamon, taas pa na sikat ng araw. Pero nag-i-snow. Kaya gusto ko din ng klima dito sa BC. So magpapadala muna kami ni Bay dito sa Pan Asia. Kalat din ang snow dito sa paligid. Ha? Oh, mas modelo yan sa'yo kasi ito yung lumang modelo. Magkaiba na yung hood nyo. Parang tingin ko sa akin, parang mas mataas eh. Kasi mas malaki pati yung ng gulong mo. Yun lang, hindi ako naka boots. Pero okay lang. Tanggarak yan. Chinelas na lang ako ginusto ko to Lapit lang naman kasi. So dito lang muna kami. May bibili lang kami tsaka may bibili lang kami tsaka magpapadala. So, dito lang kami guys. May Goldilocks oh. Ang gulay. Kangkong.
Malunggay. Ano ba? Alam mo na doon sinausawan sa ano eh. Oo, sarap. So, ito yung pinakamalapit na padalahan namin dito at the same time groceries na rin na kahit pa paano mabibili mo na yung mga pagkain Pilipino at saka Mexican food. Mostly mga Asian foods meron dito. May mga tuyo din dito, isda, mga gulay, may mga tortilla, ang Mexican. Halos lahat ng Asian foods meron dito. So kaya dito kami napunta kapag nagpapadala kami at mag-grocery ng ilang mga binibili namin na wala dun sa superstore. So namili na kami ng additional kasi baka kumapal na naman yung snow sa mga susunod na araw. Mahirapan na kami lumabas. Although may grocery na kami noong nakaraan, grocery lang namin, nagdagdag pa uli kami para hindi na uli kami labas ng labas. Buti na lang medyo humupa-hupa ngayon yung snow, hindi ganun kakapal. Namin guys, buti na lang kahit papano may magagamit kaming truck na pang grocery kasi yung mga sasakyan namin hindi na namin pwedeng magamit pag ganitong medyo makapal-kapal na yung snow. Hindi naman siya ganun kakapal kagaya nung nasa Alberta na nung last month pa nag-i-snow na. May mga kaibigan din tayo doon sa Alberta na talagang dumadaing na ang kapal ng snow, yung iba hindi na makapasok sa trabaho. As you can see, yung sasakyan ko medyo lubog na rin. Ang hirap ng idaan dito. Kung nabalitaan nyo yung last night lang na ang kapal ng snow dito sa parting Surrey, medyo nag-slide na, nag-skid na yung mga sasakyan, nagkaroon na ng mga banggaan. So ayun nga, yun ang hirap kapag sobrang kapal ng snow. Yung iba tuwan-tuwa na bagong dating lang sa Canada, yung mga experience nila na first time nila makaranas ng snow, hindi matatawaran yung first experience natin sa snow. Ikaw ba naman na galing tayo sa Pilipinas, napakainit na lugar, pagdating mo dito napakakapal ng snow, talagang yung iba magti-TikTok ka pa, mapapa-video ka pa, mapapa-photos ka pa. Yun nga lang talagang pag na-experience mo na, doon mo masasabing ang hirap palang kumilos, ang hirap magtrabaho, ang hirap gumalaw. May bibiling ka, hindi ka makaalis. Kagaya guys nitong sasakyan ko. As you can see, medyo hindi na siya makakalabas dito. Natabunan na rin siya na, ang totoo niyan, hindi pa ganito kakapal yung snow. Unlike sa Alberta na last month pa nag-i-snow na. Yung ibang kakilala ko hindi na makapasok ng trabaho. May tinatrangkaso na. May kaibigan kaming galing dati dito na nagpunta na doon. Lahat daw ng family niya tinatrangkaso na kasi dito sila nasanay sa BC. Para sa inyo nga palang kalaman, itong BC or British Columbia ang pinakang warmest part ng Canada. As you can see kanina, yung video mga kinunang ka dyan, ang taas pa ng sikat ng araw kahit na may snow. Unlike sa ibang part ng Canada, kagaya ng Winnipeg or tinatawag nilang Winterpeg, Alberta, na nagne-negative 20 something or mas mataas pa. At yung iba halos sa FPJ na, hindi na sinisikatan talaga ng araw. Hindi kagaya dito guys, ilang months lang yung snow, tapos wala na kagad siya. Yun ang kagandahan dito, pa-experiencing ka lang ng snow, and then after mong maka-experience ng snow, mawawala na kagad siya. Sa una lang masarap yung experience guys ng snow, pero pag naranasan nyo na, halos isusumpa mo na eh. Gaya last year, nung papasok ako ng trabaho, inabot kami ng work namin hanggang 1:00 ng madaling araw. And then pauwi ako hanggang dito sa bewang ko yung snow. Talagang may susumpa ko na, halos may iyak na ako noon. Kaya nga yun talagang first experience ko ng snow, masasabi kong sobrang sarap. Pero nung tumatagal na pala, ang hirap din pala talaga.
As you can see, hindi pa ganyang kakapal yan. Hindi pa umaabot sa tuhod ko. Hindi kagaya last year na halos umabot na sa tuhod ko hanggang sa bewang ko. And then yung service namin, yung dati kong work, ibinaba ko doon sa pinakang kanto. Kung napansin nyo guys, yung pinakang highway ayan. And then kung makikita nyo, may dumaan ng sasakyan kaya kahit papaano nakakalabas na kami. Pero kung walang dumaan sasakyan dyan, kasi yung boss namin, yung mga sasakyan nila puro 4x4. So kung yung mga ordinaryong sasakyan lang namin ang dadaan kagaya ng ganito, I don't think makakalabas kami. So buti na lang, medyo kinayod na nung amo namin, nung boss namin. Kahit papaano medyo gumanggaan na yung labasan. Kaya kanina nakalabas kami, nakapag-grocery kami at nakapagpadala. So marami talaga from other province ang nagmumove dito sa British Columbia. Bakit? Kasi ito yung pinakang warmest part ng Canada kung saan makikita mo, tamo yung suot ko kahit wala akong suson, kaya ko pa yung lamig. Pero doon sa ibang part ng Canada na halos talagang hindi na sinisikatan ng araw, doon mo talaga mararanasan na yung ibang family umaalis pa doon sa bahay nila, lumilipat ng ibang province, bumabalik na lang sila doon pagkatapos na ng snow season or ng winter. And then yung ibang family naman, nagbabakasyon muna sila sa Asia, doon sa mga parteng may init na country. So kung ma-experience mo guys, yung bahay nyo, medyo malayo talaga, kagaya nitong bahay namin at wala kang sasakyan, doon mo marirealize kung wala kang stock, wala kang pagkain, wala kang mabibila na malapit, kung di magta-taxi ka pa, mahihirapan ka talaga. Kaya nga advice ko talaga kung kahit papano, pagdating nyo dito sa Canada, kahit papano may sasakyan kayo, so at least kahit papano makapag-stock na kayo ng mas marami bago mag-winter season. So paano ba yan guys? Magpapahinga na muna ako. Galing pa akong trabaho kaninang umaga and then mamaya papasok pa uli kami. So makaidlip lang muna ngayon kahit 1 hour para naman may lakas ako bago ako pumasok mamayang gabi. So paano ba yan guys? Hanggang dito na lang muna. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa buhay namin dito sa Canada. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!